siya mechanical ha. Hindi siya mechanical. Ito po ay hydraulic na. Literal na hydraulic, hindi siya yung basta cable actuated. Alam ko may isa pa itong version, abangan nyo yung budget natin sa isa pang version nito ni Mountain Peak Aero, meron pa isang version to, abangan nyo sa channel natin. Sa wakas, nagbabalik tayo dito sa may Amadis Bike Shop sa may Pugad Labuan, Congressional Avenue sa Quezon City. Babay-check na natin sa wakas yung inaantay natin na hindi ko in-expect na lalabas or maglalabas sila ng ganito. Mountain Peak Aero. Ito yung tinalakay natin sa aking YouTube channel nung last time. So, alamin natin kung sulit nga ba siya, kung maganda yung specs niya, and yung presyo niya. Sabi ko sa inyo na kung napanood nyo yung last episode ko na tinalakay ko to, panoorin na lang mga alien. Pero alamin natin, ayoko magsalita muna, may abangan yung vlog natin. Like, comment, share, and subscribe. Let's go! Okay, bike check na natin tong si Mountain Peak Aero dito sa Amadis Bike Shop. So ito yung pearl white, hindi siya literal na white, pearl white yung nakikita ko sa kanya dito. Ayan. So yung binabike check natin, kung napanood nyo yung last episode ko, ganito rin yung kulay nun na tinalakay ko doon, yung color white na picture lang, pero ngayon nakita natin siya in the flesh. Ayan. So yung binabike check natin, ito ay size 47. Nakalagay na yan dito sa kanyang baba, sa kanyang seat tube. 47, ayan, 700C. So yung sukat nito ay 47 sa mga curious dyan. And yung kanyang effective top tube, sinukat ko yan, 53. So, aero siya. Ganun talaga yung mga size ng aero, nasa 50 pataas talaga. And yung kanyang stand over height, sinukat ko din yan, 750mm. So yung kanyang Mountain Peak, nandito pa rin sa baba. Ayan, Mountain Peak, nandito. And yung lagayan natin ng ulam sa dalawa, the down tube and the seat tube. And yung kanyang top tube, ang kinis oh. Ayan, plain lang yung kanyang kulay sa taas. Napakasimple lang ng ginawa dito ng Mountain Peak. Yung color combination niya, merong red, blue, and white or pearl white yung inilagay dito. So yung head tube, ito yung napansin ko dito, iba yung design ng frame talaga nito ng Mountain Peak Aero. Kung mapapansin nyo sa frame niya, yung head tube niya, may pababa dito. Hindi siya yung usual na isang diretso lang. Ayan, tapered na rin yan. Ito yung gilid niya. Ayan, ito yung pansin na pansin talaga dito, parang meron siya ditong space. Ayan, di ba kadalasan isang diretso lang yun na pag ganun. Pero ito yung ginawa nila. Ayan, medyo na-amaze ako dito sa ginawa ng Mountain Peak dito So sana ito na lang ginawa nilang Mountain Peak 2024 striker. Pero since aero siya, siguro pinangalan nila ng bagong model. Kaya siguro, di na ito yung ginawa nilang Mountain Peak striker. Ginawa nilang Mountain Peak Aero na lang to. So yung taas, plain lang. Yung ating FD, tingnan nyo naman yung ginawa dito. Yung ginamit, Chagra. Ayan, Chagra 4700. And yung pagkaka-brace on niya dito, ang ganda oh. Hindi siya yung brace on na ano lang dito. Ito may uka siya. Ayan, may uka yung pagkakalagay ng dito ng brace on. So meron talaga siyang slot para doon. Ito yung sa Mountain Peak Expert at 7,000. Tingnan niyo yung pagkaka-brace on dito. Ayan. Medyo kitang-kita yung angat doon. Ayan siya dito. Pero yung sa Mountain Peak Aero, ayan. Ang linis tignan talaga ng Aero. Ayan. So, overall yung frame niya ng mga grabe. Ang ganda na pagkaka-design ng frame nito. Talagang literal na unique. Di ko lang sure kung meron siyang kagaya ng ganitong klaseng design ng frame. Pero alamin natin niya sa mga susunod na buwan o araw. Baka meron pang bago. And yung kanyang crankset. Ito yung kanyang crankset na nilagay. Ay, Pro Wheel Ounce. Ito yung Halotech na rin. Ito yung 5034. Parang ito rin yung nakalagay doon kay Mountain Peak Striker na nabike check natin. 2024. Pro Wheel Ounce pa rin siya. Ayan. Pero Halotech naman Ayan. Tsaga may FD. Yung RD. Dito dumaan. Ayan. Linis din ng dinaanan nito. Yung RD dito dumaan sa kanyang chainstay. Ayan. Napakalinis. Smooth yung dinaanan niya. Ayan, tapos meron pa dito parang tornilyo para hindi siya gumanong ganon. Kasi minsan pag wala to, gagana yung cable niyan, delikado. Baka sumabit pa. Ayan, yung RD, Chagra R4700. Ayan. So yung kanyang sprocket, ito ay kaset na rin, 1132 teeth. Ayan, no? Yung chain, tingnan natin.
KMC kung hindi ako nagkakamali sa chain ito. Ayan yung chain, medyo malabo mata ng alien nyo. Ayan. So ito ay kaset na rin, yung hub niya ay alloy steel bearing, tignan nyo to. Naka 2 axle na rin. Ayan, 2 axle lang nilagay dito. So talagang latest na model na ng Mountain Peak to. Yung kay Export ay naka 2 axle na rin. And ito yung sinasabi ko na napag-usapan natin nung last time. Ito, yung kanyang likod, ito yung na-curious ako eh. Pro pala yun, nakalagay doon. Ito ay, sa mga curious dyan, hydraulic na po ito, hindi siya cable actuated. Hydraulic talaga siya. Yung hose talaga niya, ayan o. Hydraulic na yan. So nasagot na yung ating katanungan doon sa last vlog natin tungkol dito. Yung ating speculation, ito ay naka-hydraulic na pala talaga siya. HRD, Pro, yung inilagay dito. Ayan. Para makita nyo maigi sa likod. Ito. Yung kanyang hydraulic sa likod. Ayan siya. So Pro, yung inilagay dito, hydraulic na rin. 160mm yung kanyang rotors dito. Ayan, hindi siya yung stock na rotors ng mga tulad sa mga Mountain Peak na na-bike check natin. Ayan, mas quality yung ganyang itsura. Yung kanyang wheel set, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 yung kanyang spokes, double wala alloy rim. And yung rim na nilagay dito ay aerobic din. So same lang to sa mga na-bike check natin na Mountain Peak Striker. Tsaka kay Export. Hindi lang masyadong makita pero aerobic yung naka-indicate dyan. Yan din yung inilagay kay Export tsaka kay Striker. CST records yung gulong. Yung size naman yan ay 700 by 28C. Yung kanyang seat post. Ayan. Latest model na rin dahil nandito yung kanyang adjustan ng kanyang seat post dito. Yung seat post ito, alloy din, and Mountain Peak yung brand. Pero sa Expert kasi, brand tayong nilagay doon. Pero I think magkaiba ng size. Eto, parang kasing size ng kay Mountain Peak Striker to, hindi ko nagkakamali eh. Kasi kay Export, eto, mas malipis, mas maliit siya dito pero brand pa. Eto yung kay Mountain Peak Aero, mas malapad. Parang feeling ko kasing size na halos kay Mountain Peak Striker to. Old version and 2024 version ng Mountain Peak Striker. Yung kanyang upuan naman, ito yung may cooling system ng itlog nyo. Ito yung sinasabi ko na na-miss ko kay Mountain Peak Striker kasi meron ganito yon. Pero kay latest Mountain Peak Striker kasi wala nang ganito. Yung cooling system ng itlog nyo, ito dito lalabas yung hangin, yung utot nyo eh. So nagbabalik yung ganyang klase ng upuan kay Mountain Peak. Yung fork, eto medyo na-curious din tayo dito. Nasagot na natin ngayon yung katanungan. Ito po ay carbon lodi. Kita-kita nyo dyan, carbon yan. Ayan, pag pinipiti ko, tunog carbon talaga siya. And Mountain Peak. Ito, yung madami nagsasabi, katulad daw kay Mountain Peak Rexton. Well, yes. Kamukha ng kay Mountain Peak Rexton yung kanyang fork. Dahil may paganon din yun dito. Yung kay Rexton meron din. Ayan. Ayan, na-miss ko tuloy sa Mountain Peak Rexton. Tsaka may space dito sa ilalim. Para sa paggalaw ng kanyang fork dito. Para hindi siya tumama. Ayan, so sana magbalik sa Mountain Peak Rexton. Or malay nyo, sa mga susunod na buwan, maglabas sila lang latest version. Pero ngayon, ito yung binabudget natin, Mountain Peak Aero, na nagbalik sa ating alaala yung Rexton dahil sa kanyang fork. Ganito yung itsura ng fork nun, may pa ganun. Tapos may pa sobra dito. Compare mo sa mga dating fork ni Mountain Peak, ito yung sa Export. Diretso lang siya dito. Ito naman, may pa ganun. Ayan, kino-compare ko sa Export kasi kakabudget ko lang din yan. Ayan, kung hindi pa nakita yung budget ko dyan, nasa channel lang natin, so be it. Sa integrated drop bar naman, ayan, yung itsura niya. 400mm yan, sunukat ko siya. Yung mga kable, sa mga Kyros, dito dadaan yan. Pero napansin ko, iba yung ginamit ditong integrated drop bar. Kaya Mountain Peak Aero. Pansin nyo to Ito yung Mountain Peak Aero. Close dito, tapos dito makita yung mga kable. Ayan, dalawang tornilyo. Pero yung kay Export, tignan nyo. Ito, Branta kasi din yung ginamit dito. Ito. Ayan, ito yung ano niya. Yung ilalim ng kaya Export. Ayan siya. Halos di mo makikita yung kable. Ayan, nandito. May kable dito, pero hindi siya masyadong halata. So, yun yung napansin ko nakakaiba. Ibahan nilang dalawa. Ito, Branta. Ito,
mountain peak yung ginamit dito. Ayan, paras na lang size, 400mm. And pareho integrated, tsaka mahaba din yung kanyang neck dito. Para sa kay Mountain Peak Striker. And ito, yung sa nating tanong, doon sa last episode natin dito, HFD. Ayan. Quantum. Itong HFD Quantum, kung hindi ako nagkakamali, may bike akong na bike check nung pandemic. Ganito yung gamit, pero after noon, hindi ko na siya nakita ulit yung bike na yun. Feeling ko Twitter yun eh. Kasi yung Twitter noon na sumiklab nung pandemic, pero ngayon, nagbabalik yung HFD Quantum. So sa mga na-curious dyan, ano ba yung HFD? Yan po ay Sensa. Pero yan ay higher or mas quality version ng Sensa. Alam natin, Sensa Ignite, Sensa Reflex, mas mataas to doon. Kumaga, mas higher quality itong nilagay dito. Pero, hindi siya mechanical Hindi siya mechanical. Ito po ay hydraulic na. Literal na hydraulic, hindi siya yung basta cable actuated. Hydraulic lang. So yung timbang daw nito, ay 11.5 kg lang din. So may mga na-curious dyan, yung latest post ko sa Mountain Peak Striker, 14 umabot. Yung timbang niya, I'm sorry, nagkamali ako doon. I think nasa 11 point something na yung timbang talaga ni Mountain Peak Striker. So, sorry po kung mali yung timbang ko doon, baka mali yung timbangan ko. So, titimbangin ulit natin yung mga yan, Mountain Peak Expert, Mountain Peak Striker, and itong Mountain Peak Aero, para malaman natin kung sino talaga yung actual na pinakamabigat. Kasi hindi ko na daling timbangan ko, pero estimate daw na timbang nito ay 11.5 kilogram. So, kasing timbang lang ni Mountain Peak Expert. Ayan. Di naman kasi nagkakalayo yung itsura ng dalawa na yan eh. Sa pesa lang nagbabago eh. Okay, ito yung another kulay ng Mountain Peak Aero. R7 na 4700. Ito. So, same lang naman yan. Yung kulay lang ang nabago. Yung isa is parang pearl white. Ito, may naging ano dito, parang gray. And ayan. Sa taas plain pa rin naman. So yung kulay lang talaga na bago dito, and syempre yung size nito ay 49. Ayan, medyo mas malaki to. Size 49. Ayan siya. Carbon. Para sa akin mas okay din to. Pero mas pogi para sa akin ito, yung white. Ayan, para kayo dito ano, Knight in the Shining Armor eh. So yan, color white, size 47. And color black, ito, yung size 49 na medyo malaki-laki. So magkano to dito sa Madis Bike Shop? Itong Mountain Peak Aero 2024 model. Ito po ay nagkakahalaga ng 31,500 pesos. So sa 31,500 pesos mo, meron ka ng latest version ng Mountain Peak Aero. Nakatsaga yung FD, yung RD, and yung kanyang drifter. Hindi natin siya pwedeng tawagin STI dahil hindi naman siya Shimano. Ayan. So sa mga curious, bakit nga ba HFD? Sensa HFD Quantum yung ginamit dito o nilagay dito. Ang balita ko, sabi dito, binago daw to ni Mountain Peak. So dapat daw ito ay naka-cable actuated lang. Pero ang nilagay nila ay hydraulic na nito. Ayan. Kasi kung nilagay nila dito yung Chagra na 4700, Chagra FDRD and STI, baka naka-mechanical yun, or baka cable actuated hydraulic lang gawin nila doon. Pero ito, ginawa nilang hydraulic na. So sa 31,500 pesos mo, meron ka ng Aero na naka-Chagra na and naka-hydraulic na. So soon, abangan nyo yung comparison natin dito kay Mountain Peak Aero and kay Mountain Peak Striker and kay Mountain Peak Expert T7000. So sino yung pinakasulit sa kanilang tatlo? Abangan nyo yung content natin yan. Pero para sa akin sa 31,500 pesos, pwede na to. Approve sa akin to. Kasi halos wala ka lang i-upgrade dito eh. Ito pa lang yun. Ayun, yung piga nito, ibang-iba talaga doon sa cable actuated lang, tsaka sa mechanical. Iba yung feeling. Ayan, oh. Iba yung feeling pag nababagay ka dito sa Quantum na to, or sa HFD Pro, yung ginamit dito.
So 31,500 pesos para sa akin. Approve na approve to, halos wala kang nababaguhin dito. Nasa iyo kung gusto mong baguhin tong Halotech, gawin mong tiyaga mo para isang ano na lang. Nasa iyo, pwede ba itong baguhin, pero pwede na to eh. 31,500 malapit sa presyo ni Mountain Peak Striker na 28,000 pesos, parang 3,000 or 3,500 lang yung difference nilang dalawa. 31,500 itong Aero NG Striker ay nasa 28,000 pesos dito sa Madis Buy Shop, kaso ubos na yata. Baka mag-restock sila, abangan nyo. Dito lang yan sa Madis Buy Shop. Yung kanilang full details nasa screen nyo ngayon, nasa video description, nasa comment section. So kung gusto nyo to, PM nyo sa Madis Buy Shop. Ayan yung kanyang address and contact number. Alam ko limited lang to, and sa ibang buy shop yata bihira lang din to ngayon. So yan, si Mountain Peak Aero R4700. So abangan natin kung meron pa siyang bagong lalabas. Alam ko may isa pa itong version, abangan nyo yung budget natin sa isa pang version nito ni Mountain Peak Aero. Meron pa isang version to, abangan nyo sa channel natin. Like, comment, share, subscribe. Dito lang yan sa Madis Buy Shop. Sa Pugod Lawin, Congressional Avenue, Quezon City. So please whatever. Please I want to reach 1 million likes. So please sarapakaray. Okay, thank you.